Alright, what's up YouTube? Let me tell you. Kumusta ang lahat? Magandang gabi po sa inyo dyan at magandang umaga, tanghali at gabi kung saan kayong bansa. Ngayon, ayan. Yung mga kababayan nating OFW ko, kumusta po kayo dyan mga ma'am sir? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo dyan. Ang video na to hatid natin kay Des TV. Nasa description lang po ang kanyang channel. Pakibisita at pakisubscribe na lang ang kanyang channel. Ayun, bagong lahat, nais ko magpasalamat sa ating mga bagong subscriber, bagong supporter natin dyan, at bagong pasok sa ating channel. Ayun, alright. At kung kayo po ay bago sa ating channel, iniimbitahan ko po kayong isubscribe ang ating channel. Like, comment at pa-hit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo sa tuwing ako ay mag-upload. Ayan. Ayan, sabay-sabay natin itong panoorin ang palabas ni Des TV. Wala na po tayong patubig-tubig pa. Silipin na natin ito, baka masilip pa to ng iba. Sa ginawa po ng kalaban nitong nakaraan, since malakas po ang therapy, ang bagong segment ng E18 na talagang dinudumog ng mga televiewers, ng online viewers, kaya naman ang ginawa po ng Tape Bulaga, yung malakas-lakas nilang segment, pinangtapat po nila sa therapy, sa pag-asang malamangan po nila ang therapy. So, Miyo Marimar, hindi pa nga po umabot ng 1,000 ang online viewers nila. Tapos, sa E80 nasa 100K plus, no? 100K plus pa din po. Combine na po yon. So, ang ginagawa nila, testing the water. Akala po nila, mag-work ang mga pakulo po nila. I-80 pa din po talaga yung kinakagat ng mga tao at sinusuportahan. So, kulelat na naman ang kalaban. Ngayon, alam na po nila na kahit anong gawin nila, hindi po mababago ang pagsuporta ng mga TBJ supporters dito po sa E80, no? At oo nga po pala, ito yung online viewers kanina sa YouTube ng E80. I-share ko lang, ano? So, sa TBJ na YouTube channel, meron pong 42K watching. Samantalang sa TV5 Philippines, merong 52K watching. So, total of 94K online viewers sa YouTube pa lang po yan. Sa mga nagtatanong po kung recorded ang E80 kanina, yes po, pero walang issue yon. Basta tayo ay may napapanood at hindi na tayo pinapabayaan. Goods na goods po yan, okay? At oo nga po pala, i-share ko lang din sa inyo itong lumutang po na ex-lover ni Francis Magalona. Natalo po pala ito sa pagkakagawad. Hindi po umubra yung pagka-viral niya po sa mga tao. So, ayan nga po dito sa lumabas na article, ex-lover po ni Francis M. bigong manalo bilang barangay kagawad. Bigong manalo bilang barangay kagawad ang nagpakilalang ex-lover nitong si Francis Magalona na si Abigail Rait. Si Rait po ay tumakbo bilang kagawad sa barangay Toklong sa Imus, Cavite. Matatanda ang naging usap-usapan si Rait matapos nitong ibinuking sa Pinoy Pawn Star si Boss Toyo ang naging relasyon sa nasabing rapper. Pinakilala pa nito ang kanilang anak na si Gail Francesca na mismong ang rapper daw ang nagpangalan. Hindi naman nagustuhan ng netizen ang naging relasyon ng dalawa at pinaunlanan ito ng banat. So marahil kaya hindi po nanalo dahil ayaw po sa kanila ng mga netizen, no? So meaning hindi siya nagtagumpay kahit na sabihin na matunog ang pangalan niya. Hindi porket viral na kailangan na natin iboto. Siyempre, kailangan natin piliin ang iboboto natin. Yung karapat dapat sa barangay at may magagawa para po sa pagbabago. Samantalang si Nanay Christy Fermi naman po ay sumabog na sa galit dito sa account na kumakalaban po sa TBJ. At syempre, sa MTRCB. So ano po ba ang naging pahayag dito ni Nanay Christy Fermi? So sabi po dito sa isang article, Christopher Min ang gigil sa gumagamit ng pangalan po niya. So nilinaw po ng matikang showbiz columnist na si Christopher Min na wala siyang mga social media page. Makaraang madawit po ang pangalan niya sa kumakalat na fake news na ipinatawag umano ng MTRCB si Vice Ganda dahil sa paraan ng pagkain nitong manok sa isang
commercial, which is yung McDonald's na commercial po nitong si Vice Ganda. Nauna nang tinawag ng MTRCB na fake news ang ulat na ipinatatawag nila si Vice dahil sa paraan ng pagkain nito ng manok na hawig sa pagsubo niya ng icing sa It's Showtime. Matatandang nasuspinde ng 12 days ang naturang noontime show dahil sa subo icing ni na Vice at Ayon Perez na may pagka-mahalay umano. Sa programang Christopher Minute po, pinalagan po ng kolumnista ang vlogger na gumagamit ng pangalan niya at pasimuno umano ng pagkalat ng fake news tungkol kay Vice. So ayon po kay Nani Christopher Min, hindi ko po sukat akalain ako po pala isangkot dito sa kwentong ito. Noon ko pa po sinasabi mga kapatid, mga kababayan, wala po akong kahit anong social media account. Yun po mga naglipana na FB account, iba-ibang pangalan, hindi po akin yun. Mga poster lang po. Ani Christopher Min po ito ha. Dito po sa pinalagan na ito ng MTRCB, ang nagpalutang po ng napakalinaw na fake news ay may handle na Anima Christopher Min. May blue check po ito sa Twitter. Nakakaloka ito. May 2.6 billion views na po ito. Verified account po ito. Wala po akong kinalaman dito. Dagdag pa niya. So actually, kahapon 2.8 million na po. Billion naman ito. Million lang. Grabe naman yung billion. Million lang tayo. Sabi pa niya, wag na po sana tayong gagamit ng taong walang kinalaman para siya naman po ang mapasama. Hindi naman po tama na ako walang personal na galit kay Vice Ganda. Pero yung palabasin na pag-awayin na kami ng MTRCB, parang ang gustong palabasin ng vlogger na ito, pagsabungin kami ng Chairwoman Lala Soto, unang-una hindi po mangyayari yan. Kung may mga utak po na nasa tamang wisyo ang pamunuan ng MTRCB, alam po nila na hindi na po kakagawan. Yung lumabas sa balitang yan na ipinatawag nila ang McDonald's Philippines as si Vice Ganda para batikusin at baka na naman mauwi sa isang suspension. Wala po silang gagawin na ganyan dahil hindi sila naniniwala ng inyong lingkod ang nagpapakalat ng fake news na yan. Pagpapatuloy pa po ito ni Nani Christopher Min. Saad pa niya, hindi ko po matatanggap na gamitin ang aking pinaghirapang kredibilidad at pangalan sa isang fake news na katulad nito. Fake na pangalan, fake news ang pinalalakad at pinamimigay sa taong bayan. Hindi ko po yan papayagan. Saad po ito ni Nani Christopher Min. So talagang sumabog na po si Nani Christopher Min sa galit. Sino ba naman ang hindi magagalit na yung pangalan mo gagamitin po ng isang account tapos nagkakalat ng fake news. Talagang kahit sino po ay aalmahan niya mga ganyang gawain. Diba? Tapos malalaman mo na lang, dawit ka pala dito sa fake news na kumakalat. Wala ka namang kaalam-alam. Diba? Dahil gamit yung pangalan mo, si Ate ikaw yung nadadawit dito kahit wala kang alam. So kanina naman po, pag-check ko po nitong Anima Christopher Min po na account po dyan sa Twitter, parang wala na po, no? Parang ano na siya, hindi na siya ma-retrieve, ganun, parang may problema sa account niya. So maaring pinulis po ito ng mismong X or Twitter, dating Twitter, no? Tama naman po 'yon kasi ang mga tao po na kanya pong napapaniwala, no, ay nadadala na rin po sa mga pinagsasabi niya, no? Akala ata totoo kahit sabihin na ito po ay satire or hindi makatotohanan yung post niya. Paano po yung iba na napapaniwala po at akala po totoo yung mga sinasabi niya? Di nagdadala po ito ng negatibo dun sa taong pinapatamaan po ng account na yon. So ano po ang masasabi ninyo sa update? Ayun. Salamat Dears TV sa iyong balita. Kaya huwag nating kalimutan si Dears TV, nasa description lang po ang kanyang channel. At sana'y may nakuha kayong chismis. Nang gagayliti si Ate Min. Nadali pa, nanahimik lang. Ayun, at kung kayo bago sa ating channel, iniimitahan ko po kayong i-subscribe ang ating channel, paki-like, comment at pahit na rin sa ating notification bell para ma-update kayo tuwing tayo ay mag-a-upload. Ayun. Hanggang dito na lang ang ating palabas. Hanggang sa muli, ang Cool TV ang inyong lingkod. Babukas.